pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko, Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Ramdam na ang eleksyon. Magiliw at masipag na sa pagpasyal ang mga politikong kandidato patungo sa mga botante. Sabi nga, magiging showbiz na naman ang datingan. Ibig sabihin, umaarte na naman ang ilang mga politiko sa ganitong panahon ng pangangampanya. Kakatok sa mga bahay, makikipagkamay, makikipagkwentuhan na parang napakalapit ninyo sa isa't isa. Talaga nga naman, ito ang panahon na ang politiko ay tila artista na nag-iiba ng kilos kapag narinig na ang Lights, camera, action! baka kaya ito isa sa nakikitang dahilan ng mga artista. Kaya parami ng parami sa kanila ang pumapasok sa politika. Kung sa pag-arte nga naman, di hamak na malayo ang agwat nila sa mga politiko na kumakandidato. Hindi na kailangan magpakilala tulad ng ginagawa ng mga politiko sa panahon ng kampanya dahil kilalang kilala na sila. Ang ibang mga politiko umi-extra sa telebisyon at pelikula para makilala, habang ang mga artista bumibida na sa politika.
Halos 7 dekada na ang nakakaraan ng pasimula ng dating artista na si Rogelio de la Rosa ang ganitong kalakaran. Isang artista, pumasok sa politika. Si de la Rosa na kinukonsidera na pinakaunang artista na nakapasok sa politika ay kumandidato at naging senador noong 1957 at kumandidato din bilang presidente noong 1961. Ngunit binawi ang kandidatura upang suportahan ang noon ay kumakandidatong Pangulo na si Diosdado Macapagal. Pagkatapos ng kanyang termino sa Senado, nanatili siya sa pagsiserbisyo sa gobyerno bilang diplomat at nagsilbing embahador ng Pilipinas sa Cambodia, the Netherlands, Poland, Bulgaria, Czechoslovakia at Sri Lanka. Pero bago naging artista, nag-aral si De La Rosa ng Philosophy and Letters sa Far Eastern University at nanalo ng medalyang ginto sa isang National Oratorical Contest noong 1933. Bagamat hindi natapos ang kanyang kurso, nahubog ni De La Rosa sa kolehiyo ang galing sa komunikasyon, kritikal na pag-iisip at pag-aanalisa na kalaunan ay nagamit niya sa pagiging aktor, politiko at embahador. Bagamat nauna, hindi narating ni De La Rosa ang narating ng katulad niyang artista na si dating Pangulong Erap Estrada pagdating sa politika. Bago pumasok sa politika, katulad ni De La Rosa, nakapag-aral din si Estrada sa Ateneo de Manila University at Mapua Institute of Technology at may Doctor of Humanities pa mula sa University of Pangasinan. Unang pumasok sa politika si Estrada noong 1967 nang mahalal bilang alkalde ng San Juan at nagpatuloy sa kanyang pwesto hanggang 1986. Noong 1987 hanggang 1992, nahalal si Erap bilang senador, naging vice-presidente noong 1992 at naging presidente noong 1998. Dahil sa edad ng dating Pangulo, hindi na ito nakapagpaunlak sa ating panayam. Kaya bilang isa sa mga matalik na kaibigan, inalam natin kay Miss Boots Anson Roa ang ilang mahalagang bagay sa naging takbo ng karera ni dating Pangulong Erap bilang nag-iisang artista na narating ang rurok ng politika. In our personal lives, magkaibigan po ang aming mga pamilya. Naanak po niya yung aking bunsong anak at yung mga kapatid po niyang babae, mga kaibigan ko din po. So nandun po yung intertwining ng aming personal family relationships. It's a friendship that spans, siguro na lang sabihin natin mga 1970 kasi yun yung unang-unang inimbita ako ng kanyang production na maging leading lady niya sa isang pelikula, yung OK Ka Erap. And we did 4 of the Erap series. So dun po nagsimula yung pagsasama namin sa movies at naging pagkakaibigan din po namin. Sa tagal at tibay ng pagkakaibigan, kilalang kilala na ni Miss Boots ang dating Pangulong Erap. Sabi niya, kung gaano ang pagiging tigasin nito sa pelikula, siya namang napakalambot pagdating sa kanyang kapwa. Alam po ninyo, yung pagiging makatao niya, yung pagiging, tawag na namin pusong mamon, di ba? Kahit na po taffy-taffy yung role niya, di ba? Macho-macho, action star, gano'n. Nagbibida kontra bida. Pero ano po yan, talagang pusong mamon po, napaka maawain. Madaling lapitan kapag kailangan, kahit hindi ka kakilala ng lubos, kasi mapagtiwala sa mga tao. Sabi nga nila, yung pagiging mapagtiwala mo sa iba ay parang pruweba po yun na ikaw ay taong walang iniisip na masama tungkol sa kapwa mo. Ang family values po ni former President Erap ay matatag kasi po maganda ang pagpapalaki ng mga magulang sa kanya. Isa sa mga legasiya ni dating Pangulong Erap sa mundo ng pelikula ang pagtatayo
ng Movie Workers Welfare Foundation o MOWEL Fund na ayon kay Ms. Boots ay nasa ika-51 taon nang nagseserbisyo sa industriya ng pelikula. Bilang naging executive director ng MOWEL Fund, sinabi niya na marami na ang natulungan ng nasabing organisasyon. Hindi lamang ordinaryong artista, kundi nag-iwan din ng legasiya sa industriya. Naniniwala si Ms. Boots na nakatulong ito sa pagtakbo ni Pangulong Erap sa politika. Alam natin na ang isa sa pinagbabasihan ng pagtakbo ng isang kandidato ay kung meron bang, mataas ba yung kanyang tinatawag na awareness level. Kasi if you're an ordinary voter naman, kung hindi mo naman kilala, hindi mo naman isusulat. Pero ang importante dyan siguro ay hindi lamang yung popularidad, kundi yung kalibre, yung track record mo, yung potential mo, and yung mahusay na pakikisama po sa mga tao. So, I guess, kung sa tanong nyo, totoo, malaking bagay yung artista ka, popular ka, pero sa bandang huli, siyempre ang mga voters din, bibigyan nila ng timbang yung kakayahan mo, yung track record mo. Narating man ni Pangulong Erap ang pinakamataas na posisyon sa bansa, hindi naman naging maganda ang pagtatapos ng kanyang kwentong politika. Gayunman, sinabi ni Ms. Boots na walang pagsisisi ang dating Pangulo sa kanyang desisyon sa buhay politika, bagamat may mga nasabian niya ito sa kanya na malungkot pala pagdating sa itaas, lalo na anya noong panahon ng kanyang house arrest. Kasi ang parang yung paglilingkod niya, tahasan, nasa puso. I don't think there was any parang pain or any regrets. Wala po siyang sinasabi ni gano'n. Of course, nalulungkot siya na under house arrest po siya. And I guess ang paniwala niya noon was that it was not fair treatment, no, that came about. Sa mga artistang nais pumasok sa politika, may mahalagang payo si Ms. Boots sa kanila. Unang-una, ako ba ay karapat-dapat? Pangalawa, ang aking adhikain ba ay nasa lugar, wasto? Handa ba akong maglingkod talaga ng buong puso? At magpasalamat nga ako sa pagiging artista ko. Siguro sasabihin nila, makakatulong ito. Pero magiging maganda bang reflection sa mga artista kung manalo ako at hindi ko matupad yung adhikain ng pagiging public servant. Sa huli, isang mensahe ang ipinaabot ni Ms. Boots para sa kanyang matalik na kaibigan na si dating Pangulong Erap. Kung nakikinig siya, sasabihin ko lang ay, Ninong, kumpadre, salamat. Salamat dahil binigay mo ang malaking bahagi ng iyong buhay sa public service at sa public life. Mabait na kaibigan po siya, very truthful friend. Sana lahat tayo darating po sa panahon na mawawala tayo. Diba? Unaunahan lang yan. Sana huwag ka makalimutan ng mga kaibigan mo, lalong-lalo na yung napakaraming natulungan. Kakulangan sa pagpapaaral. Isang aral na hindi na dapat maranasan ng sinuman. So ngayon, there are almost 800,000 young Filipinos in both public and private universities who are receiving the tertiary education subsidy and the Tulong Dunong program. Ito ay dagdag na ayuda between 15,000 and 20,000 per school year for the day-to-day expenses of our students, pamasahe, pagkain, libro, etc. Libreng edukasyon ang aksyon ng CHED. So meron tayong targets dyan every year, tumataas. At sinisigurado natin na yung pondo ay tuloy-tuloy ding tataas. Na ang tanging kapalit lang ay ang dedikasyong makatapos sa pag-aaral. Tulong-dunong, nahatid ng Commission on Higher Education.
Magtatayo ngayong taon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOTR ng ferry system sa kahabaan ng Manila Bay, Pasig River, Laguna Lake at ito ay tatawaging Mapallia Ferry. Ang Mapallia Ferry ay kagaya ng nasa Bangkok at New York. We will continue to invest and improve on our transportation systems as well as to pursue more projects in the years to come so that Filipinos can gain greater access to places of work, commerce, recreation, and other vital areas. Sa bagong Pilipinas, may kalidad ang serbisyo ng transportasyon. Alam nyo ba na nakapagtala tayo ng higit 4.8 million tourist arrivals noong 2023? At ang kita natin mula sa turismo ay umabot mahigit 300 bilyong piso. At upang lalo pang mapalakas ang hotel industry sa Pilipinas, inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT ang Hotel Industry Strategic Action Plan. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Ngayon, umabot na sa 5.9 million ang bilang ng dumating na turista sa bansa. Kaya naman nakalikha ng 6.21 million na trabaho ang turismo para sa mga Pilipino. Sa pamagitan ng Hotel Industry Strategic Action Plan, isa na namang bagong Pilipinas, Marcos Legacy. Binuhay muli ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT ang turismo sa Intramuros sa pamagitan ng pagtatatag ng isang cultural heritage hub, ang Intramuros Tourist Center. Ang state-of-the-art facility na ito ay bukas araw-araw. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Kulturang buhay at kwento ng inspirasyon sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa patuloy na pagpupunyagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para gawing top investment destination ang Pilipinas, iniulat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na nahigitan nito ang investments target ng ahensya na 200 billion pesos sa taong 2024. Tinatayang 70,000 direct employment ang idudulot nito at higit pa. Sa paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga, for every direct job created inside the economic zone creates 5 more. So, ang laki ho ng multiplier effects nito sa local, especially sa national economy natin. sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Pansamantala muna natin puputulin ang espesyal na edisyon ng Usap-Usapan upang bigyang daan ang ulat kaugnay ng special coverage sa libing ni Santo Papa Francisco. Bishop Valentin Dimok ng Apostolic Vicariate of Bontoc, Lagawe, pinarangalan ang legasiya ni Pope Francis sa Requiem Homily sa Santa Rita Apostolic Vicariate of Bontoc, Lagawe. Mag-uulat si Donna Cawisbalyo. Paalam, Santo Papa. The Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Special Coverage. Pinarangalan ni Bishop Valentin Dimok ng Apostolic Vicariate of Bontoc, Lagawe ang yumaong Santo Papa Francis at binigyang diin
ang makabuluhang pamana ng Santo Papa sa isinagawa. Balikan po natin ang ulat ni Donna habang ini-establish po natin ang linya ng komunikasyon. At ngayong araw nga po ay ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz dito sa Metro Manila ay nagsasagawa ng special coverage. Kaugnay pa rin po nitong nakatakdang paglilibing ni Santo Papa Francisco. Okay, Donna? Yes, magandang umaga. Pinarangalan ni Bishop Valentin Dimok ng Apostolic Vicariate of Bontoc, Lagawe ang yumaong Santo Papa Francis at binigyang diin ang makabuluhang pamana ng Santo Papa sa isinagawang Requiem Mass nitong Biyernes ng umaga sa Santa Rita Cathedral, Bontoc. Sa kanyang homily, itinampok ni Bishop Dimok ang malawakang impluensya ng Santo Papa sa espiritual at pangdaigdigang aspeto. Kabilang dito ang malalim na malasakit sa kalikasan. Binigyan din niya ang aral ng Santo Papa ukol sa pag-ibig ng Diyos at ng tao at ang kanyang masidhing panawagan para sa pagkakaisa at interfaith dialogue. Binigyan din ng obispo ang pagtutulak ni Pope Francis sa mas malawak na partisipasyon ng kababaihan sa simbahan, gayon din ang kanyang walang sawang pagkalinga sa mga mahihirap na anyay palagiang isinusulong ng Santo Papa bilang bahagi ng kanyang pananampalataya. Hinikayat ng obispo ang mga mananampalataya sa lalawigan na magnilay sa mga naiambag ni Pope Francis. Mula dito sa Bontoc, paalam Santo Papa. Donna Cawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Paalam Santo Papa. The Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Special Coverage. Maraming salamat kay Donna Cawisbalyo ng RP Bontoc. Balikan po natin ang espesyal na edisyon ng Usap-Usapan. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-Usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Sa ating pagpapatuloy, kung may mga pumapasok na mga artista sa politika, mayroon din naman na tumatanggi. Klasiko ang mga pahayag ng yumaong komedyante na si Mang Dolphy sa napakaraming nag-alok sa kanya na tumakbo sa politika. Sabi niya, ayaw niyang tumakbo dahil natatakot siya na baka manalo at nahihiya siya sa mga tao na aasa sa kanya pero hindi niya alam ang kanyang gagawin kapag naupo sa pwesto. At least, kinikilala niya ang kanyang kahinaan sa politika sa kabila ng pagiging magaling at premyadong artista. Hindi naman talaga nakapagtataka na pumasok ang isang artista sa politika dahil karapatan nito ng lahat. Sa totoo lang, kahit nga sa mga ibang bansa, katulad ng Amerika, may mga artista na naging presidente at nasa politika. Ayon kay Dr. Cleo Ann Kalimbahin, propesor ng Political Science at isang dalubhasa sa pag-aaral sa eleksyon, korupsyon at demokrasya, isang dahilan kaya maraming artista ang naaakit sa politika ay ang malaking tsansa ng pagkapanalo dahil sa pagiging candidate-centered o nakatuon sa personalidad ng eleksyon sa Pilipinas. Dahil dito, hindi natutuon ang mga botante sa political party o partidong politikal at plataforma nito. Ang sabi nga ng ilang eksperto sa politika, kalahati na ang puntos sa kabuuang porsyento sa labanan kapag kilala ka na ng mga botante at naiuugnay nito ang sarili sa kandidato. Isa pa niyang dahilan ang malaking pondo na kailangan kapag tumakbo sa eleksyon at isa ang mga artista, lalo na kung kilala ang may malaking kita. Kaya mayroon ding pagkakataon na dahil sa hatak sa mga botante, isinasama ang mga artista sa slate o listahan ng ilang mga political clan o political party para tumakbo. Mahal tumakbo sa eleksyon at sino lang ba ang may kayang tumakbo sa eleksyon? Usually po yung mga sikat na artista, may means po sila para tumakbo din. Unlike sa ibang bansa po na kahit
ano ka lang, simpleng tao, you have a profession, grassroots organizer ka, pwede kang magkaroon ng chance na tumakbo. So yun po, may means din po sila. Tsaka po kasi yung electoral rules natin, yung electoral system natin, medyo pabor po sa candidate-centered artista, for instance, or celebrities na pumasok sa politika through the Senate. And part of that po is because of our electoral rules na yun nga po, merong 12 na bakante, bibigyan po ang bawat botante din ng 12 na pangalan na pwedeng i-fill up. Pwede nyo i-fill up ang lahat ng 12 slots o pwedeng less. No? Pero, so that makes it very candidate-centric po. No? So hindi po naaalala ng tao yung political party. Naaalala po nila yung pangalan nung kandidato, which gives celebrities an advantage. Sinasama naman sila minsan sa slate ng mga political families din dahil alam nila may hatak din po ang mga artista sa boto. So minsan po talagang nasasama din sila sa slate ng mga political families and clans. May isang artista na ginamit sa kampanya dahil kahawig ng politiko at naging dahilan ito ng pagkapanalo ng kandidato. Pero ang malaking tanong, bakit natalo ang artistang ito nang siya na mismo ang kumandidato? I guess that's the power of the endorsement ng artista at that point. Parang endorsement na rin and depende po kung gaano ka-effective yung campaign na narrative na ginawa ng kandidato. So, yun po yung mga factors. And then, kung yung mismo artista po hindi nanalo, then it could be hindi nagkaroon ng traction yung kanyang sariling kampanya. Yung mismong way niya of campaigning did not gain the same traction. Hindi po siya naka-link sa isang makinarya na nadala siya. And then baka mas competitive po yung year na yon na election. Mas marami pong kandidato na mas madaling na name recall or incumbents na malakas po ang suporta ng mga constituents. Base sa datos ng Commission on Elections at Rappler.com, isang linggo bago ang huling araw ng filing of candidacy noong October 8, 2024, may 24 na celebrities ang nagsumite ng kandidatura para sa lokal na posisyon. 21 ang artista, 2 vloggers at 1 beauty queen, habang 6 ang para sa national post na may 5 artista at 1 vlogger. Ayon kay Professor Kalimbahin, maaari pang magpatuloy ang pagtaas ng bilang ng mga celebrity na pumapasok sa politika hanggang hindi nababago ang electoral rules sa Pilipinas, kung saan personal at hindi politikal ang takbo ng politika. Kung pangalan ng partido anya ang ilalagay sa balota, ay maiiba ang resulta ng eleksyon maging ang paraan ng pagkampanya. Dahil imbes na sesentro ang kampanya sa personalidad, ay sesentro ito sa partido at kung ano ang nagawa ng partido para sa mga tao matapos itong manalo. Gayunman, sinabi ni Kalimbahin na hindi lamang sa panahon ng botohan dapat maging aktibo ang mga botante, kundi dapat palakasin ang paglahok sa komunidad at iparating sa mga ibinotong opisyal ang pulisiyang dapat isulong na makatutulong sa tao. Dapat magkaroon din po tayo ng strong sense of accountability sa ating mga public servants, elected officials especially. Kasi parang sa procedural democracy po, bumoboto po ang ating mga kababayan, tayo po bumoboto. Pero in terms of participatory democracy, baka kulang pa po tayo na talagang maging involved sa ating community, sa ating distrito, at i-engage ang mga elected officials kung anong kailangan, kung anong policy na pwedeng isulong na makakabuti po sa mga mamamayan. So, we should be active not only on election day, pero dapat po maging aktibo tayo kahit outside of election season. Sa Indonesia, isang halimbawa ng pagbabago ang pagkakaroon ng tinatawag na runoff election. Ito yung paglalaban ng maraming kandidato para sa pagka-presidente at vice-presidente hanggang may matirang 2 na maglalaban sa mismong araw ng eleksyon. Ito ay upang makasiguro na mayorya ng botante ang bumoto sa nanalo. Kasi po very simple yung rules na meron tayo, yung first past the post, no? Kung sino po yung mas marami
boto, not necessarily majority, siya po ang mananalo, no? So yung iba po, tulad sa Indonesia, sa Thailand, nag-change po sila na first off, meron po silang sa Indonesia po, for instance, meron silang runoff election for presidential. So, yun na lang pong top 2 ang pwedeng ang magiging candidates for president. So, hindi tayo po kasi minsan meron tayong 5, 6 na kandidato, 7 kandidato. Pero po, for instance, sa Indonesia, meron po silang tinatawag for president and vice president. Meron pong, pero ano po rin sila, hindi po sila split ticket din. Tulad natin, medyo split ticket din po tayo, di ba? Pwedeng iba yung presidente, iba rin yung vice president. So, yun po yung mga pwedeng gawin na pag-isipan kung, and a lot of our election lawyers and election experts have also put that forward, no, things like the runoff elections, having instead of putting down names of candidates, you put the party. Although sa atin po kasi parang hindi rin very developed pa ang political parties, often po ang mga political parties natin ay nagiging active lang pag panahon na ng election, no? So sa iba po kasi yung political parties nila, merong very strict party rules, membership, tapos meron po silang committees, nag-i-enforce po sila ng party discipline. So ang maririnig niyo po sa party ay isa lang ang talagang isusulong ng party, no? And I know some of our smaller political parties are trying to do that, but we have a long way to go in terms of making our political parties programmatic. Marami sa mga artista at celebrity na handa naman daw matuto ng batas mula sa mga politikong kasamahan na may kaalaman at karanasan sakaling mahalal. At maganda ito ayon kay Professor Kalimbahin, pero meron din siyang reserbasyon tungkol dito. So I think in the Senate, for instance, you can still learn if you get elected, when you have certain senators who have that, have those qualifications and have those experience, who can walk you through if you're a neophyte senator. Kaya lang po, as you said, ngayon na pero ngayon nga po, parang kung mas marami na po ang celebrity, parang sino na nga po ba ang gagawin ng role na yan, no? And I think po even some of the senators who come from celebrity backgrounds have lamented that, so they themselves know that. Kung nandun na nga po sila, yun nga po, sana is to, I think some of them naman po ay talagang nag-aaral din, nagsusumikap na to catch up with what they might need in terms of skills and knowledge to be able to perform their duties well. So I know some of them have done that. Yun na nga lang po, sana it will also require a lot for them to really be effective and efficient in their roles to improve the lives of Filipinos. Kasi fundamentally naman po sana maisulong nila yung mga batas na talagang makakatulong sa atin. Lalo na po kung nakapasok sila sa legislative branch. Ang Pilipinas, laging handa sa pagsaklolo kung usaping kalusugan ang pag-uusapan. Pinatunayan ng Philippine Emergency Medical Assistance Team na kahit anong sakuna ay nandyan sila at handang umalalay. Noong nakarang taon, sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos at DOH Secretary Teodoro Herbosa ay umaksyon sila sa Bicol Region para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Ang DOH at PEMAT na kinikilala ng World Health Organization ay laging nakahandang sumaklolo sa loob man o labas ng bansa. Ang DOH at PEMAT na kinikilala ng World Health Organization ay laging nakahandang sumaklolo sa loob man o labas ng bansa dahil bawat buhay mahalaga.
Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isang malaking hakbang patungo sa makabago at mahusay na sistema ang ipinagkaloob ng ating 911 Emergency Response System. During the PBBM administration po, naging digital po kami. Maganda na po yung record ng 911 dahil dati, logbook lang kami, wala kami mga picture, wala kami media files. So sa bagong sistema po ito, lahat po ito nare-record. Ang makabagong sistema ng 911 ngayon ay nagbibigay ng mas mataas na antas ng kahusayan at mas mabilis na pagtugon sa mga emergency. Sa pamahalaang Marcos, ang kaligtasan ng mamamayan ang pangunahing adhikain ng kanyang pamumuno para sa pagtatatatag ng isang malakas, ligtas at mapayapang bagong Pilipinas. Layo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bigyang kaalaman at kasanayan ang ating mga opisyal ng turismo. Kaya't inulusad ng Marcos Administration at ng DOT ang inisyatibang Sustainable Tourism Development Training for Tourism Officers. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Noong 2022, may mga 13,000 na ang na-train. Mula noon, 256,000 na ang nasanay sa ilalim ng programang ito. Isa na namang legacy project ni Pangulong BBM para sa turismo, para sa bayan at para sa bagong Pilipinas. Marami nga ba talaga ang mawawalan ng tirahan kapag nagtuloy-tuloy ang proyekto sa paglilinis at pagpapaganda ng 25 kilometrong haba ng Ilog Pasig? Hindi po totoo yan. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay may layuning gawing lugar ng transportasyon, turismo at kabuhayan ang makasaysayang ilog. Gagawin natin ito sapagkat tama lang na kung sino ang malapit sa ilog ang siyang unang dapat mabibiyayaan. Sa bagong Pilipinas, transportasyon, turismo, kalikasan at kabuhayan ng mamamayan ang pinangangalagaan. Nakapunta ka na ba sa Pilgrimage Center ng Cagayan? Halina't maranasan ang makulay na kasaysayan at mayamang kultura ng Piat. Sa Tourism Road Infrastructure Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinadali ang pagpunta sa lalawigan ng Piat, Cagayan dahil sa mas maayos at ligtas sa mga kalsada. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments such as road improvements for easier access to tourism spots. Ang Marcos Administration ay naglaan ng 15 billion pesos noong nakaraang taon para sa pagpapagawa ng mga daan at tulay na konektado sa mga tourist destinations sa bansa. At yan ay dadagdagan pa ng 6.4 billion pesos ngayong 2025. Maraming mga Pilipino ang mabibigyan ng magandang kabuhayan dahil sa trip. Madali at ligtas na biyahe para sa mga turista. Magandang kabuhayan para sa mga lokal na mamamayan sa bagong Pilipinas. Ang inyong mga mensahe ng pag-ibig ay mananatili sa amin magpakailanman. Saksihan ang huling pamamaalam ng ating mahal na Santo Papa. Hatid ng mga media organization sa ilalim ng Presidential Communications Office. Paalam, Santo Papa Francisco. Ngayong Sabado, Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Muli po muna tayong tumanggap ng ulat. Kaugnay pa rin ang special coverage sa nakatakdang libing ng ating namayapang si Pope Francis. Tanggapin natin ang pag-uulat ni Justin Bulanon mula sa RP Zamboanga. Church for the Poor, isa sa mga tumatak sa simbahang katolika sa Zamboanga City sa 12 taon na pagiging Santo Papa ni Pope Francis. Justin? Paalam, Santo Papa. The Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage. Isa sa mga tumatak sa 12 taong pagiging Santo Papa ni Pope Francis ay ang pagiging Church for the Poor ng simbahang katolika. Binalik tanaw ni Reverend Father Celso Q. Manalo II, Director of Social Media Communication and Mass Media ng Archdiocese of Zamboanga, na malapit sa mga tawang Santo Papa hindi lamang sa mga Katoliko pati na rin sa ibang mga relihiyon. Bilang sa simbahang Katolika pati sa ibang mga relihiyon na say nga
marami siyang pumuntang mga Arab nations. Ibinahagi rin niya na naimpluwensya ni Pope Francis ang simbahang katolika sa pagiging mapagkumbaba nito. Hinimok ng Archdiocese ng Zamboanga sa lahat ng mga nananampalataya na ipagpatuloy ang pagdarasal para sa ikaluluwalhati ng ating Santo Papa. Isa sa di makakalimutang pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas ay noong taong 2015 sa kasagsagan ng Bagyong Yolanda sa Tacloban. Mula sa lungsod ng Zamboanga, paalam Santo Papa, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Paalam Santo Papa. The Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Special Coverage. Maraming salamat kay Justin Bulano ng RP Zamboanga. Balikan na po natin ang espesyal na edisyon ng Usap-Usapan. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-Usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Sa ating pagpapatuloy, kung may reserbasyon si Professor Kalimbahin sakaling mapuno ng mga artista ang legislative branch, may ibinigay namang solusyon tungkol dito si Attorney Gilberto Lawenco, isang political strategist. Sa dalawang level, no? Marami nagsasabi, especially sa Kongreso, ang Kongreso kasi is paggagawa ng batas. So technically, no? So lahat ng tao, ang paniniwala nila, ay kahit ano ang level ng background mo is may kaalaman ka naman so anong kailangan ng tao para gumawa ng batas. Pwede ka naman mag-hire ng staff mo na magaling, ng abogado, ng mga legislative experts, at ito ang tutulong sa'yo. Yung effectivity naman ang pinag-uusapan natin, well, whether or not you learn the law or whatever, it's how you get the staff around you. Marami sa mga naging congressman natin or even local official, magaling silang pumili ng staff. For example, may tumakbo na celebrity, magaling yung kanyang city administrator. So natuto po sila. At they learned on the job as they went along. So may mga ganong epekto instances na basta willing silang makinig at willing silang mag-hire ng tamang professional, is hindi naman po naapektuhan ng ganon kagrabe ang ating mga serbisyo. Pero bakit nga ba biglang natuon ang pagboto ng mga botante sa mga artista o celebrity? Ayon kay Attorney Lawenco, pagbabago o anti-establishment ang dahilan. Anya, kumbaga sa pagkain ay nagsawa na sa tradisyonal, kaya naghanap ng bagong putahe. At ito ang isa sa mga naging bentahe ng mga artista, yung pagiging kakaiba. Bukod dito, mataas anya ang awareness o pagiging kilala nila. Nakakatulong din ang branding o mga bagay na ikinakabit sa kandidato na kokonekta sa mga paniniwala at aspirasyon ng mga botante. Well, kasi sa dami ng mga tumatakbo ngayon at mga tumakbo, ang Pilipino naghahanap sila kasi ng bago. Meron tinatawag nila na anti-establishment. May isang study na lumabas na sinasabing medyo maraming Pilipino sawa na sa traditional na politician or trapo. Yung mga nakabarong at nagsasalita ng magaling na Ingles. So gusto nila maghalo ng iba. So novelty. At nare-reward naman sila kasi marami naman na elect na artista did not do that bad, no? So not as bad as others. So naging ang bentahe talaga nila is they're different. And winnable sila kasi matataas ang kanilang awareness. Especially sa national election, kailangan mo awareness nasa 90 to universal para magkaroon ng chance, no, for a Senate seat. And yun na yung pinakaunang bentahe nila, awareness. Kilala sila. Now, yung branding naman nila, as long as wala silang negative branding, kakagat na sa tao. Sabi, subukan naman natin to. Why not? We can't do worse than the others. And of course, yung pangalawang bentahe, marami sa nananalo, kundi nakakatawa, ay gwapo. Gwapo or maganda, sorry ha. Gwapo or maganda. Ayon kay Lawenco, maaring nagiging dahilan din ang simpleng kwalifikasyon sa pagdami ng mga artistang nais kumandidato. Ngunit, sinabi niya na maaari ding magkaroon ng hinanakit ang malaking bahagi ng sektor sa lipunan kapag masyadong hinigpitan ang kwalifikasyon dahil maaaring isipin na inaalis ang kanilang karapatan na makilahok sa eleksyon. Gayunman, mainam din anya na dagdagan kahit kaunti ang kwalifikasyon sa edukasyon.
Well, yes, no? The mere fact na sinasabi ng iba na we are too democratic, na napaka-minimal ng ating requirement, ay marami na nagko-complain diyan. In fact, nagsasabi, minsan mas mahirap pa ho ang mas mahirap pang qualifications mag-apply ng trabaho bilang security guard, janitor, or service crew worker sa restaurant kasi ang daming requirements, dapat college graduate. Samantalang pag tumakbo ng politika, walang ganong requirement. So marami pong gano'n na nagsasabi at nagko-question. But I think isa sa mga law professors po nag-explain sa akin nun. Kasi pag masyado mong hinigpitan ang qualification, you will take the right away from a large sector of society. At baka makagawa ka ng masyadong deep resentment sa isang sector ng society, bakit to kami tinatanggalan ng karapatan tumakbo bilang opisyal. Yun po ang naging explanation na sa akin. At hanggang ngayon, medyo naiisip ko na baka tama nga yun. Personally, sa akin po, sana po medyo dagdagan natin ng qualifications na kahit yung sa educational naman po, pwede naman po nating dagdagan. Or kung hindi man, kahit kasi kahit hindi naman po kayo nakapag-aral, meron naman kayong opportunity na mag-alternative learning modes, no, na vocational, or kahit makagraduate po ng grade 12. In fact, ang K-12 natin, ang presumption is once you graduate grade 12 is you are ready and able to work. Siguro kahit mag-minimum tayo ng ganon para at the least medyo may karapatan. Pero naniniwala naman ako na ang botante naman, pag alam naman di sila nakarating ng antas ng level ng edukasyon, ay hindi naman, alam din naman nila po yun. So, nadidiscern din po yun, no? Pero siguro maglagay na rin tayong qualification just in case. Pero ako, I would feel na hindi naman natin po pwede masyadong higpitan. Maglagay lang tayo ng minimum qualification. Kung sa Pilipinas ay madaling sumabak sa politika ang mga artista, sinabi ni Attorney Lawenco na sa ilang bansa sa Europa ay hindi maaring tumawid ang artista patungong politika. Ngunit sa bansang demokratiko tulad ng Pilipinas, tinitingnan ito na hindi patas. Well, actually sa ibang bansa po, no, pag nasa profession ka ng pag-artista, ay hindi ka ho ina-accept sa larangan ng politika. You can take, for example, sa Europe, may mga bansa doon na actually hindi ka pwedeng tumawid sa larangan ng politika if you're a celebrity or entertainment. Pero dito, dahil marami nga nagsasucceed, it has paved the way, no, for other celebrity politicians to enter the fray. Kaya hindi rin natin masisisi, especially may nakausap po ako na celebrity, ang plan niya talaga is pag medyo pa-retire na siya sa pagiging celebrity, ay talagang politics po ang kanyang pupuntahan. It's a plan B sa career, especially pag patapos na yung kanilang pagiging popular, nagiging magandang plan B po yan, especially pag hindi na sila ganun ka-successful. Pwede silang tumawid, nagiging plan B nila yan, at bukas naman ang pintuan sa kanila. Hindi naman kasi natin pwede silang sisihin din. No? Lahat ng tao naghahanap ng plan B. For example, hindi mo na kayang maging doktor, nanginginig na yung kamay mo, so papasok ka sa negosyo. Hindi mo na kayang maging radio announcer dahil namamaus ka na, so you go to another. So, hindi mo na kayang gawin yung ginagawa mo ngayon because of some difficulties. Lahat naman pwedeng tumawid sa ibang larangan, no? So, hindi naman natin pwedeng pagbawalan specifically ang mga artista, huwag kayong tumawid dito dahil unfair. Sa mga tradisyonal na politiko na nais makipagsabayan at tapatan ang mga artista pagdating sa hatak nito sa politika, may payo tungkol dito si Attorney Lawenco. Kung gusto nila makipagtapatan sa artista, ay kaya naman. May mga template po yan sa aming political strategies na pagtatapat mo artista, meron pong template yan kung paano tayo makipagsabayan. For one, you do it na dapat mas masipag ka. Bababa ka for local candidates, bababa ka sa ground, makihalubilo ka, increase your awareness, and communicate better. Kasi ang kagalingan po sa artista, magaling po sila mag-communicate. Di ba? Kasi kaya nilang, alam nila yung nasa puso. So, kailangan aralin mo din yung aspetong yun. Paano ka makipag-usap, paano mag-identify sa'yo yung mga tao, at sipagan mo. And once nakaupo ka, talagang you should perform well. So, sa larangan naman, especially ng local politics, medyo kaya mo makipagsabayan po talaga sa artista. Just maging masigasig ka lang, alamin mo lang paano mag-communicate, kaya naman po. At marami po naging ganyang aspect
Sa national po ang medyo mahirap kasi kailangan medyo you have to break the mold. Kumbaga, hindi ka na yung pwedeng traditional na itsurang politician, nakabarong, abogado, kailan magpalit ka po. Or you have to be in a celebrity mode na others. Marami po naging successful na politician na hindi naman artista, pero kaya nila makapagsabayan. Kaugnay pa rin ng isinasagawang special coverage para sa nakatakdang paglilibing kay namayapang Papa Santo Papa Francisco. Tumanggap muna tayo ng pag-uulat muli. San Agustin Church ng Poway, Ilocos Norte, nananatiling normal ang sitwasyon. Narito si Rani Dorilag. Paalam, Santo Papa. The Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage. Yes, maraming salamat Bea. Nanatiling normal ang daloy ng mga residente at turista sa San Agustin Poway Church sa Ilocos Norte. Ngayong malapit na ang libing ni Pope Francis. Okay, yan po ang kasalukuyang sitwasyon na iniuulat sa atin ngayon ni Sir Rani Dorilag dyan po sa Lawag. Kaugnay pa rin po ng ating special coverage. Balikan natin si Rani. Yes, maraming salamat Bea. Okay na tayo dyan? Yes, go ahead po. Okay. Nanatiling ang normal na daloy ng mga residente at turista sa San Agustin Church ng Bayan ng Poway, Ilocos Norte habang ito nga ay malapit na ang libing ni Pope Francis. Sa video ay makikitang may mga nagdarasal na turista at bumibili ng mga souvenir sa loob ng simbahan habang ang larawan ng Santo Papa ay nakalagay malapit sa pintuan. Kagabi naman ay sinagawa ang pagrorosaryo ng mga kabataan sa harap ng larawan ni Pope Francis doon naman sa St. William's Cathedral sa Lawag City. At ngayon, dito sa mismong Badog, Ilocos Norte ay nasa likuran natin ang Basilica Minor de San Juan Bautista at nakahapmast ang 6 na bandila ng simbahan. Mula Badog, Ilocos Norte, paalam Santo Papa. Rani Dorilag, Radyo Pilipinas. Paalam Santo Papa. The Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage. Okay, balikan po natin ang espesyal na edisyon ng Usap-Usapan. Ang mga relihiyosong institusyon tulad ng Simbahang Katoliko ay hindi rin naman partikular kung artista o tradisyonal na politiko ang dapat iboto. Sabi nga ni Father Jerome Ceciliano, tagapagsalita ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, lahat ay may karapatang kumandidato, kahit pa artista. Ngunit mahalaga sa pagpili ng botante sa isang kandidato ang edukasyon at kwalifikasyon. Well, kahit sino namang Pilipino ay may karapatan naman na tumakbo sa isang elective post. At merong mga requirements na hinihiling ang COMELEC pero very minimal nga lang yung requirements na hinihiling dito. At least to a natural born Filipino. Yung kanilang educational attainment hindi nga mahalaga eh. Pero para sa isang botante mahalaga yon. Pero ngayon kung tatakbo ang isang artista kahit sino pa man, karapatan nilang tumakbo. Sinabi rin ni Father Ceciliano na hindi kailangang Katoliko ang iboto, kundi mga kandidatong may sinseridad sa paglilingkod at nakakagawa ng mga batas na totoong nakakatulong sa mga tao. Not necessarily na Katoliko. Kapag pinag-uusapan naman natin dito ay public service, natural. Tingnan natin kung meron talaga siyang track record ng paglilingkod sa publiko. At pag sinabi nating paglilingkod sa publiko, siyempre public interest yan. Meron kasi naglilingkod naman sa publiko pero ang personal interest ay lumulutang. So ibig sabihin yung sincerity, kinakailangan na meron siyang paulit-ulit na ginagawa na pagtulong at hindi pumapalya at hindi tuwing election lang o di kaya kampanya lang.
Para ipaabot sa mga botanteng mananampalataya ang pagpapaliwanag sa maayos na pagboto, pabor si Father Ceciliano na gamitin ang pulpito. Pabor ako sa paggamit ng pulpito para i-enlighten natin, i-educate natin ang mamamayan. So, palagay ko, kapag halimbawa gusto nating i-enlighten ang mamamayan o di kaya yung electorate, pwede nating gamitin yung salita ng Diyos. Kasi kanina tinanong mo ko tungkol sa ano ang pamantayan natin. Binanggit ko doon yung sincerity, binanggit ko doon yung public service. Aba, ay itong mga values na to, matatagpuan mo to sa banal na kasulatan. So, ibig sabihin, gamitin na lang natin. I-take advantage natin yung platform na meron tayo bilang isang simbahan para makareach tayo sa mga botante. Ayon pa kay Father Ceciliano, bukod sa paggamit ng pulpito, mayroon ding aktibidad ng simbahan na tinatawag na Circles of Discernment para magabayan ang mga tao sa pagpili ng iboboto. Yung Circles of Discernment, noong nakaraang eleksyon noong 2022, ay ginawa ito ng simbahan. Nagbibigay kami ng mga pamantayan, kinakausap namin yung mga botante, tapos ay nagdadasal din kami para yung Holy Spirit ay matulungan tayo sa pag-decide. Yun nga lang, kahit natulungan mo naman ang botante, at the end of it, sila pa rin naman ang pipili. So no wonder na meron talagang mga politiko na binanggit mo nga na dati na namang nakaluklok pero hindi naman nagtatrabaho. Pero binoboto pa rin. Pwede ba natin sisihin? Huwag naman sisihan, di ba? Seryosohin na lang dapat natin itong binigay sa ating pagkakataon ng pagpipili ng dapat na mamumuno sa ating bayan. Sa huli, may pangaral si Father Ceciliano na seryosohin ang darating na eleksyon at ipakita sa mga politiko na hindi dapat binibili ang mga boto. Basically, kapag may halalan, laging may pera. Vote buying. Palagay ko, bigyan naman natin ng pagkakataon ng bayan na makapili ng karapat-dapat na mga mamumuno sa atin. So, seryosohin natin itong election na to. Tapos ay andiyan pa rin naman ang pera. Iwaksin na natin, Kasi isang araw lang naman yan na magkakaroon kayo ng pera. So, ipakita natin sa mga politiko na yung boto natin ay hindi naman dapat na binibili. Yun ang mahalaga sa atin. Lahat ng mga tao ay may karapatan sa lahat ng aspeto, tulad rin ng mga artista na gustong pumasok sa politika. Pero isa lamang ang napatunayan natin tuwing papalapit ang eleksyon. Ang mga politiko bumibida sa pelikula. Ang mga artista bumibida sa politika. Politika, pelikula. Pelikula, politika. Tandaan, mga boto pa rin nating mga botante ang magdidikta. Nais natin magpasalamat sa mga naging kaagapay natin sa pagbuo ng dokumentaryong ito. Kay Ms. Boots Anson Roa, Professor Cleo Ann Kalimbahin, Political Strategist, Attorney Gilberto Lawenco, at Catholic Bishops Conference of the Philippines spokesperson, Father Jerome Ceciliano. Sa ating executive producer, Bea Gaza de Guzman, kay Erwin Peñano na naglapat ng mga material sa proyektong ito, kay Anthony Pimentel sa paglalapat ng tunog at sa mga kasamahan natin mula sa Radyo Pilipinas World Service sa pangunguna ng station manager na si Mr. Ray Sampang. Marami pong salamat. Ako po si Ven Blones para sa ating programang Usap-Usapan. Magandang araw po at lagi nating paalala, maging matalino sa ating pagboto. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at